Bumagsak ang gintong plaka sa sahig. Tumigil ang kalampak ng mamahaling basong kristal. Nanigas ang 70 pinakamakapangyarihang tao sa Maynila sa nakakabinging katahimikan. Sa harap ngang pinakamataas na lipunan. Ibinigay ngang aking asawa ang aking silyasa, kanyang krida. Nakatayo ako roon. Suot ang aking esmeraldang bestida. Habang pinapanood ko kung paano niya lapastanganin ang aking pagkatao. Ang tiyasa ilustrado ay hindi lamang isang simpleng kainan sa sentro ng Makati. Ito ay isang dambana para sa mga Diyos at Diyosa nga mataas na lipunan ng Pilipinas. Dito, ang hangginay amoy trupal, mamahaling sigarilyo, at bilyon-bilyong pisong kapangyarihan. Ang nga antigong bintanang kapis ay tahimik na nakmamasit sa bawat galaw ng mga piling panauhin. Ang makandalabrang kristal ay nakbibigay ngang liwanag na sadyang malabo. Sinasadya ito upang itago ang mga kasalanan at kasakiman na ginagawa sa ibabaw ng mga masangyari sa solidong mahagoni. Para sa mga elitista ng lungsod. Ang pagkakaroon ng nakapangalang mesa rito ay katumbas ng pahawak sa buong mundo. Inasahan ko ang isang malamig at tahimik na hapunan ngayong gabi. Isang paulit-ulit na senaryo sa lubngang aming 10 taong kasal ni Rafael Valderrama. Kaming dalawa. Makaharap sa isang napakagarbong mesa. Ngunit milya-milya ang layo ng aming makaluluwa sa isa't isa. Sanay na ako sa kanyang mga matatalim na pasaring na ibinubulong sa pagitan ng pagigop nga alak. Sanay na ako sa kanyang walang katapusang pagmamalaki. Bilang nag-isang tagapagmana ng pinakamalaking imperyong real estate sa bansa. Ngunit ngayong gabi, iba ang kanyang naging plano. Gusto niyang gawing pampublikong pagbitay ang aming anibersaryo. Nakatingin sa akin ang lahat ng matatandang mayayaman sa Bonifacio Global City at Makati. Ang mamatang sanay humusga ay nakatiting ngayon sa aking tahimik na pagkapahiya. Tiningnan ko ang mukha ni Rafael, na pilit tinatago ang kanyang tuwa. Ang kanyang ngiti ay punong kayabangan. Isang taong naniniwalang nabibiling kanyang praang dangal ngahit na sino. Sa lupngong isang dekada. Ginamit niya ang konsepto eng hiya upang ikulong ako. Ipinaalala niya sa akin araw-araw na ang aking pamilyang Montalibano ay wala ng yaman. Na ako ay isang palamuti na lamang na binili niya upang magbigay ng kagalang-galang na pangalan sa kanyang bagong yaman. Dahan-dahan niyang kinuha ang aking gintong name card mula sa gitnang silya. Tiningnan niya ito ng may pandidiri. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa sahig na parang isang basurang walang halaga. Naramdaman ko ang bigat ng bawat matang nakatitik sa aking reaksyon. Alam ko ang iniisip nila sa mga sandaling ito. Ang chismis ay tiyak na magsisimulang kumalat bukas sa mga pribadong grupo ng mga senyora. Kawa-awang Isadora. Sasabihin nila habang umiinom ngang kanilang tsaa. Iniwan para sa isang mas bata, mas palawan, at mas murang bersyon ngang babay. Inasahan nilang iyak ako. O magmamakawa. O tatakbo palabas tiyasa ilustrado para takpan ang aking mukha dahil sa matinding hiya. Ngunit ang mga Montalibano ay hindi tumatakbo mula sa kahit na anong kahihiyan. Tinitigan ko ng diretso ang mga mata ni Rafael. Walang luha sa aking mamata. Walang panginginis sa aking kamay na mahigpit na nakahawak sa aking maliit na gintong bag. Bumukas ang mabibigat na pintuan ng restauran. Pumasok si Diana San Juan. Isang babaeng nag-akyat. Bahay sa mataas na lipunan gamit ang kanyang katawan at walang hanggang ambisyon. Ang kanyang sapatos ay lumilihang matatalas na tunog sa makintab na sahig na kahoy. Lumapit siya sa aming mesa na may matagumpay at mapang-asar na ngiti. Ang kanyang mamata ay nag-alap sa pagnanasang angkinin ang mundo na aking kinagisnan. Come sit here. Bob. This is your rightful place now. Ang boses ni Rafael ay umaling-aungaw sa tahimik na bulwagan. Walang sinuman sa magapanauhin ang nangahas na huminga ng malakas. Sa mundong ito. Ang paktas na boses ay tanda ng kavala ng mayos na pagpapalaki. Ang ngalabanan dito ay hindi ginagamitan ng mga sigaw o pisikal na dahas. Ito ay nilalabanan sa pamamagitan nga matatalim na tingin at kung sino ang inupuan sa kabisera. Labanan ito kung sino ang nakokontrol ng kwento ng lipunan. Para kay Rafael. Ang aking katahimikan ay isang kahinaan. Isang tanda na tinatanggap ko na ang aking kapalaran bilang isang natalong asawa. Hindi niya alam na sa loob
ng maraming taon ng kanyang pang-abuso at panlilinlang. Hindi ako natutulog. Hinamit ko ang mga aninong iyon upang bawan ang aking sariling imperyo na hindi niya kailanman malalaman. Umupo si Diana sa silyang dapat ay nakalaan para sa akin. Inayos niya ang kanyang buhok at tumingin sa akin mula ulo hanggang paa nang may matinding pagmamaliit. Oh my God! Isadora, I think it is time for you to let go. Your era is so over. Ang kanyang Ingles ay pilit. Isang mapait na paalala ngang kanyang desperasyong mapabilang sa amin. You can take the corner table near the kitchen. I am sure the staff will take pity on you. Tumawa si Rafael ng malakas. Isang malakas at mapang-asar na tawa na bumasag sa delikadesa at pinongang buong establishmento. Sit in the corner. Isadora. Or better yet, just leave so we can enjoy our night. Hindi ako umalis. Sa halip, humakbang akong isang napakalilit at kalmadong hakbang palapit sa mesa. Nakatingala si Diana sa akin. Naghihintay nga aking opisyal na pagsuko sa harap ng publiko. Kinuha niya ang kanyang basong napakamahal na pulang alak. Handa na siyang ipagdiwang ang kanyang inaakalang tagumpay. Ibinaba ko ang aking tingin sa paang kanyang silya. Isang silyang may bahagyang depekto sa pagkakabalanse. Kabisado ko ang depektong ito dahil ako mismo ang pumili NHMH muebles na ito maraming taon na ang nakalipas. Ginawa ko ang isang hindi mapapansin ngunit perpektong kalkuladong paggalaw. Tinapik ngang dulong ang aking sapatos ang likurang paang kanyang inuupuan. Nawalan ng balanse ang silya. Sumigaw si Diana sa gulat. Bumaksak siya sa sahig ng napakalakas. Ang kanyang ngabinti ay kumampay sa ere sa isang lubhang nakakahiyang posisyon. Ang pulang alak sa kanyang kamay ay tumalsik sa lahat ng direksyon. Bumuhos ang malapot at madilim na likido. Sa kanyang mamahaling puting damit, nag-iwan ito ngang mansang parang sariwang dugo sa kanyang dibdib. Nabasag ang kristal na baso sa sahig. Lumikha ito ang isang matinis na tunok na yumanik sa buong kwarto at bumasag sa katahimikan. Nagsimulang makbulungan ang makataw. May ilang senyora na napasinghap at tinakpan ang kanilang mabibig. May ilang nga negosyante na patagong napangiti sa nangyaring sakuna. Bumangon si Diana na namumula sa matinding galit at pagkapahiya. Ang kanyang damit ay sira at ang kanyang pinipilit na dignidad ay naiwan sa sahig. What the hell did you do? You crazy bitch. Sumigaw siya ng napakalakas sa harap ng lahat. Isang pagkakamaling hindi kailanman mapapatawad sa loop nga. Tsasa ilustrado. Tumadyo si Rafael ng mabilis. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. Hinampas niya ang mesa ng malakas gamit ang kanyang kamao. Are you out of your mind? Isadora. Apologize to her right now or I swear I will destroy you completely. Nanatili akong nakatayo. Ang aking mukha ay isang malamig at matigas na maskara. I do not apologize to clumsy guests. Rafael, mula sa madilim na pasilyo. Dumating ang pangkalahatang tagapamahala ng kainan. Si Leon, isang lalaking nasa 50 taong gulang na nakakaalam ngang lahat ngang madidilim na lihim ngang bawat bilyonaryo sa Maynila. Ang kanyang presensya ay palaging nagdadala ng isang tahimik na autoridad na iginagalang kahit na mga pinakamayayaman. Leon, throw my wife out of here immediately. She is making a scandal and ruining our night. Tiningnan ni Leon si Rafael nang walang anumang emosyon. Tiningnan niya ang nagwawalang si Diana na patuloy, na pinupunasan ang malaking mansa sa kanyang damit. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Isang pamilyar at tahimik na pagkakaintindihan ang mabilis na dumaan sa aming mga mata. I am sorry, Mr. Valderrama. But I cannot do that. Nanlaki ang mamata ni Rafael sa hindi inaasahang sagot. What do you mean you cannot do that? I pay your salary. I practically own this entire place. Yumukod ng bahagya si Leon. Pinapanatili ang kanyang profesional na kalmado. May mahigpit na patakaran ang tsasa ilustrado. Ginoo, walang panauhin ang maaring paalisin hanggat hindi pa natatapos ang huling kursong hapunan. We must wait until after dessert, samga sandaling iyon. Naramdaman ko ang isang mahinang panginginig. Nakmula ito sa loop ng aking malit na hintong bah. Dahan-dahan kong binuksan ang takip nito at sinilip ang aking telepono na nakatago sa loop. Isang mensahe mula sa aking personal na abogado ang lumitaw sa maliwanag na screen. Isang pirma na lang ang kulang para makumpleto ang lahat.
Mangyayari na ang pinal na paglipat ng titulo bago pa man ihain ang matamis. Dahan-dahan akong yumuko sa sahig, pinulot ko ang aking gintong plaka na nagtataglay, ng pangalan. Pinunasan ko ang kaunting alikabok nito gamit ang aking hinlalaki ng may buong pag-ingat. Tiningnan ko ang namumulang muka ang aking asawa na halos sumabog na sa galit. Tiningnan ko rin ang kanyang nanginginig na kerida na mukhang basang sisiw sa gilid ng mesa. Ibinaling ko ang aking tingin kay Leon na naghihintay ng aking utos. Huwag kang magmadali. Leon, sabihin mo sa kusina na dahan-dahanin ang paglutong susunod na putahe para sa ating mga espesyal na panauhin. Ngumiti akong isang napakalit ngunit napakalamig na ngiti. Kakagsimula pa lamang ng aking laro. Tumango si Leon isang beses lamang bago siya tuluyang tumalikod at naglakad palayo. Walang tunok ang kanyang nga sapatos sa makapal na karpet ng tiyasa ilustrado. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loop ng marangyang bulwagan. Ang bawat matang nakamasid sa aming mesa ay nag-abang ng susunod kong hakbang. Ngunit nanatili akong nakatayo sa aking sulok. Ang aking berdeng bestida ay tila isang balutingang yelo na nagpoprotekta sa aking kaluluwa. Sa kabilang dako nga mesa, ay naroon si Diana na patuloy, sa kanyang pag-arte bilang biktima. Pilit niyang pinupunasan ang pulang alak sa kanyang mamahaling damit habang humihikbi ng bahagya. Oh my God, Rafael, look at what she did to my dress. Ang kanyang tinik ay basag at pilit na nagmamakaawa, para sa atensyon ng lahat. This is a limited edition piece from Paris. Gustuhin ko mang tumawa ay nanatiling tikom ang aking malabi. Kitang-kita ko ang pandidiri sa mga matangang nga matatandang mayayaman sa karatik na mesa. Sa mundo namin ang pagiyak sa publiko dahil sa isang damit ay isang malaking kasalanan laban sa magandang asal. Ngunit si Rafael ay bulag sa mga patakaran ng tunay na pagiging maharlika. Para sa kanya ang pera ay nagbibigay ng karapatang maging bastos. Tumayo si Rafael at hinawakan ang balikat ng kanyang kabit upang ipakmalaki ito sa buong silid. Listen to me carefully, Isadora, and everyone else in this room. Lumingon siya sa makilalang tao nga. Makati na tahimik na nanonood sa aming drama. Diana is not just my guest tonight. Effective tomorrow, she is the new executive director of the Valderrama Group Gastronomic Division. Umaningang pigil na singhap ang kanyang pahayag mula sa mga kilalang negosyante. Ibinibigay niya ang isang napakalaking posisyon sa isang babaeng walang karanasan kundi ang matulog sa kamangang may asawa. Ito ang kanyang paraan upang tuluyan akong tapakan sa harap ng aming mga kaibigan at kakilala. Akala niya ay guguho ang aking mundo sa narinig kong balita. Ngunit ang hindi niya alam ay mas gusto ko pa ang ganitong pagkakamali mula sa kanya. Ang kanyang pagiging arogante ang magiging pako sa kanyang sariling kabaong. Patuloy siyang nagsalita na tila isang hari na nag-utos sa kanyang maalipin. You are nothing without my last name, Isadora. Bumakas ang matinding galit at kayabangan sa kanyang mukha habang idinidikdik niya ang kanyang paningin sa akin. I own the society you move in and I can easily replace you. Tahimik ko lamang siyang pinanut habang binibilang ko ang mga segundo. Mula sa itaas ng malaking hagdanan na yari sa pinong kahoy ng Nara ay may isang aninong gumalaw. Isang marahan ngunit mabigat na hakbang ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Lahat naga-maga. Paningin ay automatikong lumipat patungo sa pinagmulan naga-tunok. Bumaba ang 70 taong gulang na si Senyora Beatriz. Siya ang orihinal na naktatangang tiyasa ilustrado at ang tinuturing na reyna ng industriya ng pagkain sa bansa. Nakasuot siya ng simpleng itim na terno ngunit ang kanyang presensya ay nakakabingi. Bawat hakbang niya ay tila nagpapabigat sa hanging aiming nilalanghap. Kahit ang pinakamayaman sa Manila ay yumuyuko bilang pagalang sa kanyang pangalan, napakunot ang noo ni Rafael nang makita niya ang matanda. Senyora Beatriz, we are just having a private family matter here. Pilit na ngumiti ang aking asawa ngunit bakas ang kaba sa kanyang boses. Please return to your office and let us handle this. Ngunit hindi pinansin ni Beatriz ang pagtataboy ng isang aroganteng negosyante. Tumigil siya sa gitnang silid at tinignan si Rafael ng isang nakapapasong titi. Huwag mo akong utusan sa loob ng aking sariling tahanan, Rafael Valderrama. Ang boses ng matanda ay mahina ngunit abot hanggang sa kasuluk-sulukan ng pader. 5 taon na ang nakararaan nang halos magsara ang tiyasa ilustrado dahil sa matinding pakalugi.
Tumingin si Beatrice sa mabisitang nakikinig at nagpatuloy sa kanyang pagsasalita. Lumuhod ako sa harap mo, Rafael, upang humingi ng tulong kapalit ng bahagi ng aking restauran. Ngunit pinagtawanan mo lamang ako at sinabing, walang kwenta ang lumang tradisyon. Namula ang mukha ni Rafael sa pagkakalantat ng kanyang nakaraan. That is pure business, Señora Beatriz. I do not invest in dying brands. Matigas na depensa ng aking asawa habang kinukumpas ang kanyang kamay sa ere. There is no place for charity in the real world. Ngumitinge mapait si Beatrice at lumingon sa aking direksyon. Kung gayon ay magpasalamat ka sa tahimik mong asawa. Itinuro niya ako gamit ang kanyang nanginginig ngunit matatag na kamay. Dahil si Isadora ang lihim na nagligtas sa sa ilustrado gamit ang kanyang sariling pera ng talikuran mo kami, isang malamig na katahimikan ang muling bumalot sa buong paligid. Tila isang malakas na sampal ang dumapo sa muhangang bawat taong nakarinig. Napanganga si Diana habang nakatingin sa akin ng may pagtataka at put. Dahan-dahang binaling ni Rafael ang kanyang paningin pabalik sa akin. What kind of sick joke is this, Isadora? Matalim ang kanyang boses at halatang pilit kinokontrol ang nag-alab na galit. Where the hell did you get millions of pesos to buy into this place? Humakbang siya palapit sa akin na tila isang hayop na handang manakmal. You stole from my company, did you not? Ang kanyang pambibintang ay umaling-aungaw sa buong restauran. You funneled my money behind my back, you ungrateful bitch. Nanatili akong tuwid ang tayo at hindi kumurap sa kanyang mga paratang. Hinding-hindi ko kailangang magnakaw mula sa iyo, Rafael. Naksalita ako sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gulong ito. Ang boses ko ay kalmado at kasing lamig nga, hangin sa buwan ng Disyembre. Nakalimutan mo na ba kung saang pamilya ako, nagmula bago mo ako pinakasalan? Ang pamilya Montelibano ay maaaring nawalan ng malaking kayamanan ngunit hindi kami nawalan ng malupain. Ipinaalala ko sa kanya ang malumang ari-arian sa probinsya na aking palihim na ibinenta. Dagdag pa ang aking patagong pagiging konsultan para sa mga dayuhang kumpanya. Habang ikaw ay abala sa pagwaldas ngang pera sa iba't ibang babae, ako ay tahimik na nagtatayo ngang sarili kong imperyo. I am not just your trophy wife, Rafael. Pagsagot ko habang tinititigan ko ang kanyang matang punong pakabigla. I am the silent force you underestimated. Gumuho ang kanyang ilusyon na siya ang nag-iisang, may hawak ng kapangyarihan sa aming dalawa. Hindi makapaniwala si Rafael na ang babaeng itinuturing niyang palamuti ay may sariling sandata. Nanginig ang kanyang pangasalabis na kahihiyan at galit. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang itim na Amerikana. This ends right now, Isadora. You cannot outsmart me. Alam niya na kung hawak ko ang pinakamalaking bahagi ng sa ilustrado, ay ako ang magiging may-ari nito. At para sa isang tulad niya ang matalong isang asawa sa harap ng publiko ay katumbas ng kamatayan, tinawagan niya ang isang numerong pamilyar sa aking isipan. Kinailangan niyang makausap si Victor, ang huling maliit na nagpautang na kailangan kong bayaran. Victor, listen to me, it is Rafael Valderrama. Mataas ang kanyang boses at puno nga autoridad na pilit niyang ibinabalik. Do not sign any transfer of rights to my wife tonight or I swear to God I will destroy your logistics business. Ang kanyang pagbabanta ay walang halong pag-alinlangan. I am asserting my moral rights as her husband and the true financial power of our family. Naglakat siya ng pabalik-balik sa harap ngang eming mesa na parang isang hari. I want all of her transactions frozen immediately by tomorrow morning. Ibinaba niya ang telepono nang may ngiting tagumpay sa kanyang ngalabi, kitang-kita ko ang pag-asa sa mga mata ni Diana. Sa wakas, ay naramdaman niyang muli ang proteksyon ng pera at kapangyarihan ng aking asawa. See, you really thought you could win against us, Isadora. Pang-iinsulto ni Diana habang inaayos ang kanyang buhok. You are pathetic and delusional. Hindi ko pinansin ang tahol ngang isang asong sunod-sunuran. Ang atensyon ko ay nasa orasan dahil alam kong malapit na ang tamang panahon. Ang oras na paghahain na matamis na pagtatapos. Humarap sa akin si Rafael at humingi ngang isang blankong papel mula sa isang naguguluhang serbidor. Inilapak niya ito sa ibabaw ngang mesa kasama ngang kanyang mamahaling pilak na panulat. Here's your only way out of this mess, Isadora. Itinuro niya ang papel gamit ang kanyang hintuturo ng may diin.
You will write a formal letter surrendering all your shares in this restaurant to me right now. Patuloy ang kanyang pananakot habang nakayuko palapit sa aking muha. You will also agree to a quiet separation where you get absolutely nothing. If you refuse, I will trap you in a legal hell so deep you will beg me to let you go. Tumingin ako sa blankong papel. Puti malinis at nag-abang ang aking kapalaran. Narinig ko ang mahihinang bulungan ng gataw sa paligid. Mga nagtatanong kung susuko na ba ang prinsesa ng Montalbano sa diktador ng mga Valderrama. Ngumiti ng malapat si Rafael. Puno ngang kasiguraduhan na sa huli ay siya pa rin ang mananalo. Sign it, Isadora, or tomorrow you wake up with no money, no family and no dignity. Ang kanyang boses ay tila lason na sumisira sa natitirang respeto ko para sa kanya. Mula sa pintong kusina, ay unti-unting lumabas ang mga pilak na kariton. Sakay nito ang mapinong himagas na maingat na ginawa nga pinakamahusay na kusinero. Tumigil sila sa gilid ng madilim na silid na tilam nga sundalong naghihintay ng hudyat. Sa pagkakataong iyon, ay naramdaman ko ang pagvibre ang telepono sa loop ang aking gintong bag. Binuksan ko ang screen at binasa ang isang napakahalagang mensahe mula sa aking abogado. Kung walang formal na pagtutol mula sa kanya, ay matitigil ang buong rehistro. Nakatitik sa akin si Rafael habang hinihintay ang aking pag-iyak. Akala niya ay hawak niya ang aking lig sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan kong kinuha ang pilak na panulat mula sa ibabaw ng mesa. Malamig ang metal sa aking mga daliri ngunit mainit ang apoy na nagliliyap sa aking dibdib. Hindi ko isinulat ang pangalan niya o ang hinihingi niyang kasunduan. Sa halip ay gumuhit akong isang payak ngunit mabigat na pangungusap. Ang presyo na aking pananahimik ay tumaas na. Ibinigay ko sa kanya ang papel na may counting pagtulak na naging sanhi upang dumausdos ito sa makinis na kahoy. Kumunot ang noni Rafael nang mabasa niya ang aking isinulat. Tumingin ako sa mga matangang tagapamahala na si Leon at nagsalita ng may buwang. Autoridad, maari mo nang ihain ang maga-imagas. Naksimulang humulong, ang makakulong, makakariton, nahimakas. Umalingaw-ngaw ang mahinang tunong ng tanso sa ibabaw ngang sahig na gawa sa matigas na kahoy. Walang sinuman sa bulwagan ang kumilos o huminga ng malakas. Nakatutok ang lahat ng mata sa aming mesa. Inilapak ngam nga serbidor ang mga porselanang platito na naglalaman ngang mga matatamis na kakanin na pinalamutian ngang gintong dahon. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong tsasa ilustrado. Tanging ang mahinang pakalansing ngam, nga tinidor at kutsara ang maririnig. Ngunit walang sinuman ang naglakaslub na tumikim ngang kanilang pagkain. Ang hangin ay amoy asukal at kapangunit ang tensyon sa pagitan namin ni Rafael ay lasang-lason. Nakatingin lamang siya sa papel na ibinigay ko na naglalaman na aking babala. Habang pinagmamasdan ko ang usok mula sa mainit na kape ay dahan-dahan kong binuksan ang aking gintong pitaka. Ang bawat galaw ko ay sinadya upang iparamdam sa kanya ang bigat ng oras na lumilipas. Kinuha ko ang isang manipis ngunit mabigat na sobrang naglalaman ng lahat ng aking inihanda sa loob ng mahabang panahon. Ito ang mga dokumento na nagtataglay ng buong katotohanan. Ang katotohanan na hindi kayang bilhin ngang kanyang yabang, at ngang kanyang nga pananakot. Inilapak ko ang nga dokumento sa tabi ng aking platito. Ang mapahinang ito ay ang mismong patunay ng kayabangan at pagkakait ni Rafael no mapanahong malapit nang bumagsak ang restauran na ito. Naglalaman ito nga sulat mula sa bangko at mga kopya nga transaksyon na nagpapakita nga kanyang pagtanggi. Itinulak ko ang folder patungo sa gitna ngang mesa upang makita niya, nang malinaw ang nga selyo nga aking abogado. Rafael, you really thought you could bluff your way out of this, no? Sinabi ko iyan nang may napakalamig na tono na tila yelo na dumadampi sa kanyang balat. Hindi ako sumigaw ngunit sapat ang lakas ng aking boses upang marinig ng nga nasa kalapit na mesa. Ang mga alta sosyedad ng Manila na pilit niyang pinabilib kanina ay ngayon nakikinig sa bawat salitang bibitawan ko. Tinitigan niya ang mapapel at nakita ko ang bahagyang pangingining ang kanyang panga. Nabasa niya ang pangalan ng kanyang sariling kumpanya na nakalagay sa ilalim ng salitang rejected. You refused to help Casa Ilustrado 5 years ago because you said it was a dead investment. Itinuro ko ang unang pahina kung saan nakapirma ang kanyang opisyal na pagtanggi na magbigay ng puhunan kay Senyora Beatriz. Sinabi mo pa nun na walang halaga ang pamana kumpara sa malamig na salapi.
At ngayon ay pilit mong inaangkin ang isang bagay na ni minsan ay hindi mo pinahalagahan. The audacity you have to bring your mistress here and claim my seat. Lumingon ako kay Diana, na ngayon ay namumutla. At tila nais ng maglaho na parang bula sa kanyang inuupuan. Ang kanyang mamahaling damit na nabahiran ng pulang alak ay tila isang sumpa na nakadikit sa kanyang katawan. Hindi na siya makapagsalita at panay lamang ang tingin niya kay Rafael na parang humihingingang saklolo. Ngunit si Rafael ay nakulong na sa kanyang sariling bitag. Wala na siyang kakayahang magsalba ngang sinuman lalo na ang kanyang sarili. Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang numerong aking abogado. Inilagay ko ito sa ibabaw ng mesa at binuksan ang mikropono upang marinig ng lahat ang susunod na mangyayari. Attorney, the transfer is ready for completion. Ang boses mula sa kabilang linya ay buo at formal na nagdala ngang panibagong alangang kaba sa mukha ni Rafael. Yes, madam. Isadora, all legal hurdles have been cleared, and the registry is updating as we speak. Nagsalita ang boses at kinumpirma na ang lahat ng maalegal na hadlang ay tinanggal na. Kasama na roon ang maliit na utang kay Victor na pilit ginamit ni Rafael bilang panakot sa akin kanina. Wala nang magagawa ang kahit na sinong tagapamagitan o maliit na pautang upang pigilan ito. Pinatay ko ang tawag at muling ibinaling ang aking tingin sa lalaking sumira sa aking pagkatao. Sa loob ng isang dekada. Rafael, listen to me very carefully. You have zero legal standing and absolutely zero financial claim over this property. Bawat salita ko ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang mapagmataas na ego. Ginamit ko ang pera nga, aking sariling pamilya upang isalba ang lugar na ito. Ang yaman na palagi mong minamaliit dahil sa tingin mo ay ikaw lamang ang may kakayahang bumuo ang imperyo. I never needed your money, Rafael. I only needed you to be completely blinded by your own arrogance. Bumagsak ang manggabalikat ng aking asawa at tuluyang nawala ang mapagmataas niyang anyo. Ang lalaking kilala sa kanyang kalupitan sa mundong negosyo ay ngayon nakaupo ng walang imik. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding kahihiyan habang nararamdaman niya ang gamapanuring. Tingin nga bilyonaryo sa paligid. Ito ang pinakamatinding parusa sa isang taong nabubuhay para sa papuringang iba. Ang mapahiya, sa harap nga mismong lipunan na nais niyang pamunuan, umilaw ang screen ng aking telepono at gumawa ngang isang maliit na tunog. Isang mensahe ang dumating na nagsasabing ang tiyasa ilustrado ay opisyal nang nakarehistro sa ilalim ng pangalang Isadora Montelibano. 100% nga bahagi ay formal na naisalin sa akin ng walang anumang butas na pwedeng idahilan ang kanyang nga abogado. Huminga ako ng malalim at naramdaman ko ang pakawalangang isang napakabigat na kadena na pumulupot sa aking lig sa loop ng maraming taon. Wala na ang bigat ng kanyang pangalan sa aking balikat. Tumayo si Leon ang tagapamahala at humarap sa buong bulwagan. Itinuwit niya ang kanyang kasuotan at tiningnan ang gapanauhin ng may seryoso at magalang na anyo. Ladies and gentlemen, I humbly announce that Casa Ilustrado is now operating under new management. Sa isang malalim at formal na boses ay ipinahayag niya ang katapusan ng paghahari ni Rafael sa lugar na ito. Ang tauhan ng restauran na naroon ay sabay-sabay na tumango ng may paggalang sa akin. Tumayo ako mula sa aking kinaupuan sa sulok na pilit nilang ipinagamit sa akin kanina. Ang parehong sulok kung saan nila inakala na pwede nila akong itapon at kalimutan. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitnang silya kung saan nakaupo si Diana. Ang tunong aking sapatos sa sahig ay nagmistulang kampana na nahuhudyat ngang aking tagumpay. Hindi ako sumigaw o nagtapon ng ala katulad ng ginagawa ng mga walang pinag-aralan. Tiningnan ko lamang si Diana mula ulo hanggang paa. Ang lamig nga aking mamata ay sapat na upang malaman niya ang kanyang tunay na lugar. Nanginginig ang kanyang maduhod ng kusa siyang tumayo at yumuko sa hiya bago lumayo sa silya. Hinawakan ko ang sandalan ng silya na yari sa pinong kahoy. Bumaling ako kay Rafael na ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Pay the bill with your personal card, Rafael. Sinabi ko iyan ng may buong autoridad na hindi niya kailanman mararanasan. Huwag mong kalimutang bawiin ang posisyon sa kumpanya na ipinangako mo sa babaeng iyan kanina. She doesn't belong in the Valderrama Group, and she certainly does not belong in my restaurant. And then you both will walk out of my front door. Hindi na siya nakapagsalita at kinuha na lamang ang kanyang pitaka upang ibigay ang kanyang card kay Leon.
Nanginginig ang kanyang makamay habang inaabot ito sa tagapamahala. Mabilis niyang pinirmahan ang pagbawi sa papel na ipinanggako niya kay Diana habang ang lahat ng mga elitista sa Manila ay tahimik na nakatingin. Ito ang pinakamasakit na bahagi para sa kanya, ang makitang lahat na siya ay sumusunod sa aking mautos. Ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng nadurog at nawalan ng saysay. Naglakad sila palabas ngang restauran na tilam nga talunan na aso. Ang bawat hakbang nila patungo sa pintuan ay sinusundan nga mapanghusgang tingin mula sa mga taong dati ay natatakot sa kanila. Wala ni isang sumubo na kausapin sila o magbigay ng simpatya. Sa mundo nga alta sosyedad ang mga natatalo sa larong kapangyarihan ay mabilis na kinakalimutan. Iniwan ng lipunan si Diana na mag-isang umiyak sa labas ng pintuan habang si Rafael ay nagmamadaling sumakay sa kanyang sasakyan. Kinuha ko ang aking ginintuang tarheta kung saan nakasulat ang pangalan ko na ginamit nila upang bastusin ako kanina. Pinagmasdan ko ang nakaukit na pangalang Isadora Valderrama. Kumuha akong pilak na panulat mula sa aking pitaka. Tahimik kong inikisan ang apelidong Valderrama gamit ang isang makapal na guhit ng tinta. Ang natira lamang na malinaw at buo ay ang pangalang Isadora Montelibano. Lumipas ang ilang buwan matapos ang gabing iyon. Ang tiyasa ilustrado ay patuloy na namayagpag sa ilalim ngang aking pamumuno at naging mas tanya kaysa nun. Hindi na ito isang lugar lamang para sa mga nakpapayabangan ngang yaman o nakpapasiklaban ngang kapangyarihan. Ito ay naging isang institusyon ng tunay na dangal at sining kung saan ang paggalang ay mas mahalaga kaysa sa pera. Ang nga pader nga restauran ay nakasaksi sa pagbabago ngang kultura nga mga taong pumapasok dito. Isang gabi habang nag-iikot ako upang suriin ang kabuuan ng lugar, ay nakita ko ang isang bagong serbidora na nangangalang Tala. Nanginginig siya habang nakatayo, sa harap ng isang mayaman at aroganteng customer. Pinapagalitan siya ng lalaki ng napakalakas dahil lamang sa maling pagkakabuhos ng malamig na tubig sa kanyang baso. Masyadong malakas ang boses ng lalaki na lumalabag sa tahimik at formal na patakaran ng eming restauran. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Tala na nakpaalala sa akin nga panahong ako ang nasa kanyang kalagayan. Lumapit ako sa mesa ng may banayat ngunit matapang na hagbang. Ipinatong ko ang aking kamay sa balikat ni Tala upang pakalmahin siya at iparamdam na hindi siya nag-isa. "Excuse me, sir, but we do not speak to my staff that way in this establishment." Sinabi ko ito ng may napakalamig na tono na nagpatigil sa pagngawang lalaki. Tumingala ang lalaki at nakita niya ang lamig sa aking mamata na hindi niya kayang pantayan kahit gaano pa karami ang pera sa kanyang bangko. Nakilala niya kung sino ako at kung paano ko napabagsak ang isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Manila. Mabilis na nakbago ang kanyang anyo mula sa pagiging arogante patungo sa labis na pagkahiya. Humingi siyang paumanhin ng pautal-utal at tahimik na ipinagpatuloy ang kanyang pakay ng nakayuko. Tiningnan ko si Tala at binigyan ko siya ng isang maliit at nakapagpapalakas na ngiti. Ipinakita ko sa kanya na sa aking teritoryo walang sinuman ang maaring yurakan ang kanyang dangal. Kinabukasan ng halos maksara na ang restauran, ay nakita ko ang isang pamilyar na anino malapit sa pintuan. Si Rafael ay nagbalik hindi bilang isang mapang-aping asawa o isang nagahari-harian na negosyante. Pumasok siya bilang isang ordinaryong customer na walang kasamang matagasunod o alalay. Nag-iisa siya, at bakas sa kanyang mukha, ang matinding pagsisisi at pagkamangha sa kung paano ko napalago ang lugar na ito nang wala siya. Naupo siya sa isang sulok tahimik na kumain at nagmasid sa gandangang pamamahala ko. Umalis siya nang hindi man lang nagtatangkang lumapit sa akin. Alam niya na wala na siyang puwang sa mundong ginagalawan ko ngayon. Ngunit bago siya umalis ay nag-iwan siya ng isang maikling sulat ng paggalang sa ibabaw ng mesa. Nakasaad doon ang kanyang pakilala sa aking kakayahan na matagal niyang binulag, dahil sa kanyang sariling kahinaan. Pinagmasdan ko ang gitnang silya na palagi niyang inaangkin noon. Nananatili itong walang nakaupo ngunit hindi dahil sa ito ay inagaw o ipinagdamot. Ito ay walang nakaupo dahil natutunan ko na hindi ko na kailangang umupo doon upang patunayan ang aking halaga sa sinuman. Natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung sino ang nakakakuha ng pinakamagandang pwesto sa hapagkainan ng ibang tao.
Ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang itayo ang sarili mong silid gamit ang iyong sariling magakamay at katalinuhan. Isang silid kung saan walang sinuman ang maaring mag-utos kung saan ka dapat umupo,